Tuloy lang natin yung solution natin. Nasa step number 3 na tayo. Ano yung step number 3? Get new subnet mask or NSM. Okay, ma'am, bakit new subnet mask? Di ba kasi yun nga yung ginagawa natin sa subnetting? Di ba? Ang objective natin when subnetting is to alter the value of the subnet mask to fit the requirement. Okay, so sa scenario natin ngayon, network requirement. Okay, pero ang tanong, ma'am, paano ba natin makukuha yung new subnet mask na yan? Ganito. So, ang sabi, to get the new subnet mask, kung ilan daw bits yung required natin. So, dito sa scenario natin, yung bits required natin ay 4 bits, kailangan daw i-reserve mo na yan dun sa subnet mask. Ha? Ulit. So, ang sabi, to get the new subnet mask, kung ilan daw bits yung required mo, kailangan daw i-reserve mo na yan dun sa subnet mask. Na medyo, magulo. So, ganito. Anong ibig sabihin nun? Tignan na. So, dito sa sample natin, ang pinapasubnetting sa atin ay yung 192.168.50.0/24. Diba? So, ang original subnet mask ay /24. So, ibig sabihin, kung yan ay i-convert ko sa binary, meron akong 24 pieces ng 1. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, yan yung binary equivalent nung /24. Okay? So, ang sabi nung step, kung ilan daw bits yung required mo, kailangan mo na raw yan i-reserve dun sa may subnet mask. Ang ibig lang niyang sabihin, magdagdag ka ng 4 bits dun sa subnet mask. Diba? Kasi 4 bits yung required natin. So, yan ay 1, 2, 3, 4. Idagdag mo lang. Okay? Tapos, pagkatapos mong idagdag yung number of bits required, punuin mo na yung 8 bits niyan. Pero, puro 0 na yun. Diba? So, since meron na akong 4 na bits ng 1, 4 na bits na lang ng 0 yung natitira. Okay? So, ito yung bago nating subnet mask. So, kung yan ay bibilangin ko, ilang 1 yung meron ako? ilang 1 ba yan? Bilang ako yan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 na to. So, ito lahat to 8. Ito ay 16. Ito ay 24, 25, 26, 27, 28. Diba? So, since 28 yan, ang new subnet mask natin ay /28. Okay? Yan na yun. Okay, kaya lang kasi, ganito na naman siya, binary na naman yun. Diba? Binary na naman to, medyo puro 1, 1, 1, 1 yan. Though medyo madali yan, pero kasi ang gusto ko, matuto kang mag-subnetting nang hindi mo kailangan masyado ng papel. Diba? So, ang tanong, paano natin makukuha yung new subnet mask ng mabilisan? Gawa tayo ng shortcut. Okay, gawa tayo ng formula galing dito sa method na ginawa ko. Okay, so ganito. Di ba, ang hinahanap natin ay ito. Okay, ilan ba? Ang new subnet mask natin ay kung ilan ito. Ilang 1 ba mula dito hanggang dito? Di ba yan yung question? Okay, kung ilang pirasong 1 yan, lahat, yan yung ating new subnet mask or NSM. Tama ba? Okay, so ngayon, paano natin nakuha yung NSM? Di ba ang ginawa natin ay, in-add up natin itong mga kulay violet ko, kulay pink ko na 1. Okay, di ba ito, mula dito hanggang dito, ito, in-add up ko yan, yung pink, and in-add ko rin itong kulay red ko na 1. Tama? Okay, so ang tanong, saan ko nakuha yung kulay pink ko na 1? Di ba galing dito sa /24? Di ba? So, ibig sabihin, since ito yung new subnet mask ko, yung pink plus red, di ba? So, ibig sabihin yung /24, yan yung aking original subnet mask or OSM. Pwede ba yon? So, pwede kong tawagin siyang original subnet mask or OSM, original or old subnet mask. Okay? Ngayon, itong 4 na red na bits na to, saan ko naman yan nakuha? Okay, galing dito sa number of bits. So, lagay ko dito, ito yung number of bits. So, pwede ko bang sabihin na to get the new subnet mask, yan ay equal lang sa original subnet mask plus the number of bits natin? Pwede? Pwede. Okay. So, ang gagawin na lang natin when solving for the new subnet mask, gumamit na lang tayo ng formula. Okay, so lagay ko lang muna yan dito.
Okay, so sa step number 3, to get the new subnet mask, ang new subnet mask natin is only equal to the original subnet mask plus the number of bits. Okay, ang original subnet mask natin, yan ay nakukuha natin sa problem. Yan ay /24. Ito ay /24 plus yung number of bits required. Ito yung galing dito sa step number 2. Okay, so yan ay 4 bits. Tama? 4 na lang. Okay, so /24 plus 4. /24 plus 4, ang new subnet mask natin ay /28. Kuha. Kaya lang kasi, okay na, so meron tayong yung subnet mask, di ba? Kaya lang kasi, ganito, hindi ba ang subnet mask natin ay meron dalawang notation? Okay, isang CIDR notation at isang long format subnet mask. Okay, ulitin ko, ang CIDR notation natin na subnet mask, yan ay makikita mo lang sa mga network diagrams, network designs, kapag nagbabanggit ka ng subnet mask, /28 lang. Pero, kapag tayo ay nagko-configure ng mga IP addresses, nagko-configure tayo sa mga routers, switches, PC natin, ang kailangan nila ng subnet mask, doon sa configuration, dapat long format. So, dapat marunong kang mag-convert ng mga subnet mask from CIDR notation to long format. Okay, so ang tanong, ano ang long format ngayon ng /28 na yan? Solve natin, di ba? Ang /28, kunyari convert ko lang muna siya ulit sa binary, yan ay 28 pieces ng 1, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 na yan. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. So, ganito. Ang ginagawa lang naman natin kapag ka long format subnet mask, yung binary hindi ba, yan ay kino-convert natin into decimal notation. Diba? Okay? So, kung yung yung first octet, 8 peraso yan ng 1, kung i-add up ko silang 8, kung 8 bits na to, ang sum yan, equal yan sa 255. Tama? Ito ding second octet, since 8 bits ng 1 yan, kung yan ay i-convert ko to decimal, ang sum yan lahat ay 255. Ganon din sa third octet, since 8 bits din yan ng 1, ang sum yan ay 255. Okay? Ngayon, ito i-add up ko, 'di ba? Yung unang value diyan, 'di ba? Yung first slot niyan, 'di ba? 128 plus 64 plus 32 plus 1. Diba? So, lahat sila, pag in-add up ko, ang sum niyan ay 214. Okay? So, ang subnet mask long format ng /28 ay 3255.240. Okay? Pero, ito ay makukuha mo kung isosolve natin siya in binary. Okay? Sabi ko nga, ayoko ng binary. Okay lang, 'di ba? Pero kapag gusto mo mabilisan na, kapag nagtatrabaho ka, 'di ba? Hindi mo naman kailangan palagi ka nagpapapel tapos sulat-sulat ka ng 1111 diyan. Okay? So ang tanong, ano yung shortcut natin para makuha natin yung subnet mask long format nang hindi tayo nagko-convert sa binary? Game solve natin, okay, shortcut, step number 1. Okay, para makuha natin siya, ang gagawin mo, step number 1, we need to count the number of whole 8s. Okay, bilangin mo ilang buo-buong 8 meron dun sa subnet mask. And take note na bawat isang peraso ng 8 yan ay equal sa isang peraso ng 255 dun sa subnet mask mo. Okay? Ang tanong, anong ibig kong sabihin dito sa step number 1 ko na to? Hindi ba yung subnet mask natin, di ba, yan ay /28. Tama ba? So sabi ko, bilangin mo ilang buo-buong 8 or ilang multiples of 8 ba meron yung /28. Di ba multiples of 8 lang naman natin, di ba? 8, 16, 24, 32. Tama? Kasi 4 na octets lang naman yan. Okay? So, dito sa /28, ilang buo-buong 8 meron siya? Diba? Meron tayong 8, 16, 24. So, meron tayong 3. Kasi yung 28 nasa gitna ng 24 and 32. Hindi na buong 8 yun. So, meron akong 3. Okay? So, bawat isang perasong buong 8, yan ay equal sa 255. Okay? So, technically, ang ginagawa lang natin dito sa unang step ko, diba? Binibilang mo ilan ba to? Ilan ba yan? Kasi buo-buong 8 yan per octet. Kuha.
Diba? So, shortcut lang natin para hindi na tayo mag 1111. Okay? So, step number 1, ilang perasong buong 8 meron sa slash 28? Tatlo. Sa bawat isang peraso ng buong 8, isang 255. So, meron akong tatlong 255. 255.255.255. Dot, ay kulang pa ako. Step number 2, for the remainder, teka lang may step number 2, para sa remainder, ganito naman yung gagawin natin. Kaya yung remainder, yan yung, eto, teka lang isin ko lang yung remainder, eto siya ayan siya 'di ba? So, ang gagawin natin, kailangan natin makuha yung sum na to. Okay? Yung 240. Okay? Ang tanong, paano naman natin yan makukuha ngayon? Gagamitin naman natin uli yung kamay natin. Ang laki niya dyan. Gilid natin siya dito. Gagamitin natin yung kamay. So, anong meron? Diba sabi ko nga, dun sa may daliri natin, meron tayo dyang 2 values. Diba? Yung nasa ibabaw, usog-usugin ko lang muna Okay, dito sa may daliri natin, meron tayong 2 values. Yung nasa ibabaw, yan yung binary sum natin. Diba? Ito, binary sum. Ito yung binary values natin. Tama? Yung nasa ilalim, ito naman yung binary sum. Okay? So, ang gagawin natin dyan, sa subnetting, ang gagamitin natin yung nasa ilalim. Okay, yung binary sum. Okay, so imagine mo na lang na itong apat na binary value dito, pupunta ka na sa daliri mo. Kasi ang gagawin natin, ina-add up lang natin siya. Ang ginagawa natin, kino-convert natin yan to decimal. Hindi ba pre-added na natin yan dito sa daliri natin? Tama? So, tanggalin mo muna yung buong 8. Tapos, yung mga susunod, itutuloy mo na sa daliri mo. Kaya imagine mo na lang na yung daliri mo, yan yung mga binary bits dito. Okay? So, bilang, di ba? So, bawat isang 255, isang 8. Diba? So, 8, 16, 24, tapos ituloy mo sa daliri mo, 25 dito, 26 dito, 27 dito, 28. Diba? Ang hinahanap natin slash 28. Okay? So, saan tumigil yung slash 28? Dito sa daliri na to. Ano yung sum nung daliri mo dyan? 240. Okay? So, ibig sabihin ng subnet mask natin na ilalagay dito, 240. Kuha. So, yan ay 255.255.255.240. Okay? O sige, para mas maliwanagan kayo, isang sample pa ulit. O game, paano kung ang hinihingi sa atin yung long format subnet mask ng slash 30. Slash 30 tayo Step number 1, teka lang, usog ko lang yung daliri. Ayan. Step number 1 natin, we need to count the number of whole 8s. Ilang buo-buong 8 ba meron dito sa slash 30? Ilang multiples of 8 ba meron yung slash 30? Ulitin ko ang multiples of 8 natin ay 8, 16, 24, 32. Diba? Ilang multiples of 8 meron yung slash 30? Diba? 8, 16, 24. Diba? Kasi yung 30 nasa gitna ng 24 and 32. So, ang buo-buong 8 lang natin, 3 peraso. Okay? So, bawat isang perasong buong 8, yan ay equal sa isang peraso ng 255. Okay? So, since meron tayong 3, isulat mo na. Yan ay 255.255.255. That, kulang pa. Diba 30 yan? So, meron pa tayong remainder. Kaya ang gagawin natin para sa remainder, itutuloy mo sa mga daliri mo. Hindi ba? So, ganito ulit balik ako dito sa tatlong 255. Diba? So, bawat isang 255, isang 8. So, meron akong 8. Meron akong 16. Meron akong 24. Tuloy ko sa daliri ko. Ito ay 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, at ang 30 yan ay titigil dito sa daliring to. Ang tanong, ano yung sum ng daliri mo dyan? 252. Okay, so ang natitira dun sa may subnet mask natin ay 252. Ang long format na slash 30, tatlong 255.252. Kuha. O sige, next sample. Okay, game, next sample. Paano kung ang pinapahanap sa atin na long format subnet mask ay slash 21. Okay, slash 21. Ano ang long format subnet mask ng slash 21? Diba? Step number 1, we need to count the number of whole 8s. Sa bawat isang peraso ng 8, isang peraso ng 255. Okay, ang multiples of 8 natin ay ito, diba? 8, 16, 24,
Di ba? Oops, teka lang. Doon sa 24, sobra na tayo. Hindi ba? Ang 21 ay nasa gitna ng 16 and 24. Okay? So, anong ibig sabihin? Ilang buong 8 meron tayo? Dalawa lang. Okay? Sa bawat isang buong 8, isang pirasong 255. Okay? So, ito ay 255.255. Meron tayong dalawang 255. Okay, kaya lang kulang pa. Meron pa tayong remainder, diba? So, anong gagawin natin? Okay, para sa remainder, itutuloy mo siya dito sa daliri mo, diba? Bawat isang 255, bilang ako ulit ha, bawat isang 255, isang 8. So, ito ay 8. Ito, 16 na ako. Tuloy ko sa daliri ko, diba? 16, 17, 18, 19, 20, ito ay 21. Okay? Ang 21 yan ay tumigil dito sa daliri na to. Ano yung sum ng daliri natin dito? 248. Diba? So, ibig sabihin, ang natitira natin dito, 248. Kaya lang kasi, ubos na eh. Diba? Hanggang dyan lang, ma'am, yung slash 21. 4 octets yan. Okay? Pag naubos na, dot 0. Kuha. Okay, so ganun lang tayo sa slash 21. Next sample, isa pa ulit. Next sample, paano kapag slash 20? Yan na slash 20. Ano yung long format subnet mask ng slash 20? Game. Step number 1, di ba? Bilangin natin kung ilang buong 8 meron dyan sa slash 20. Okay, game. So, multiples of 8 natin, ito, 8, 16, 24, 32, di ba? Okay, so isang 8, 16, hanggang 16 lang. 'Di ba? Kasi ang 20, siya ay nasa gitna ng 16 and 24. Okay? So, ilang buong 8 meron tayo? Dalawang peraso. Okay? Sa bawat isang perasong 8, meron tayong isang peraso ng 255. So, since meron tayong 2, meron tayong dalawang perasong 255. So, 255.255. Next, hindi pa tayo tapos. May remainder pa. So, ang tanong, anong gagawin natin pagka meron tayo remainder? Itutuloy natin sa daliri natin. Diba? Balik ako ha. Bawat isang 255 isang 8. Diba? So, meron akong 8. Meron na ako dito 16. Tuloy ko lang. 17 dito. Ito 18. Ito 19. Ito 20. Okay? Yung 20 siya ay titigil dito sa daliri na to. Ano yung sum ng daliri natin dito? 240. Tama? So, kung 240 yan, ibig sabihin, yan yung natitira dito sa remainders. Ito ay 240 dot, di ba sabi ko nga, pag ubos na, meron pang mga octets na nasa kanan, dot 0 na. Kuha? Sige, next sample. Game next sample. Paano kung ang hinihingi sa atin ay slash 15. Okay, slash 15. Okay, game. Kunin natin yung long format subnet mask ng slash 15. Step number 1, count the number of whole 8s. Okay? Ang multiple of 8 natin ay ito, 8, 16, 24, 32. Diba? O game, ilang buong 8 yan? 8. Hindi na pwede sa 16. Bakit? Kasi ang 15 na nasa gitna ng 8 and 16. Okay? So, ilang buong 8 meron ang slash 15? Isang peraso lang. Diba? Ano ba yun? Okay, isang peraso lang meron tayo. Okay? Sa bawat isang perasong 8, isang 255. Diba? So, lalagay ko dito, meron akong isang perasong 255. Kaya lang hindi pa tayo tapos. Diba? So, meron pa tayong remainder. Okay? To get the remainder, itutuloy natin yan dito sa daliri natin. Okay? Bilang ako ulit meron ako isang 255, so ito ay 8. Okay, next, tuloy ko sa daliri ko, hanapin ko kung saan siya titigil, yung slash 15, di ba? 8, ito ay 9, ito ay 10, 11, ito ay 12, ito ay 13, ito ay 14, 15. Kaya ang 15 ay nandito sa daliri na to. Ano yung sum ng daliri natin dyan? 254. Okay, kaya 254 yung ilalagay ko dito. Ubus na. May mga octets pa ako sa kanan. Pag ubos na, yung mga octets na natitira ka sa kanan, dot 0 na yun. Okay? O sige, last na sample. Paano kung ang hinihingi naman sa atin ay slash 23? Ayan, last na. Kunyari slash 23. Okay? Ano naman yung long format subnet mask ng slash 23? Step number 1, count the number of whole 8s. Diba? Sa bawat isang perasong 8, isang perasong 255, game bilang. Okay, ito yung mga multiples of 8 na meron tayo. Saan kaya titigil yung slash 23 dyan? Diba? So, meron tayong isang buong 8.
isang buong 8 pa ulit, 8, 16. Kaya lang hindi na tayo aabot ng 24, di ba? Kasi ang 23 ay nasa gitna ng 16 and 24. Kaya ilang pirasong buong 8 meron tayo dito? Dalawa lang, di ba? Sa bawat isang buong 8, isang 255. So ito ay 255 dot 255. Okay, dot, may remainder pa tayo. Kailangan nating hanapin sa daliri natin saan ba titigil yung slash 23. Tama? So, tuloy ko lang Teka, bilangin ko ulit. Bawat isang 255, isang 8. So, ito ay 8. Ako ay nasa 16 na. Okay? 17 ito. Ito 18. Ito 19. Ito 20. Ito 21. Ito 22. Ito ay 23. Okay? Yung 23 yan ay tumigil dito sa daliri na to. Ano yung sum ng daliri natin dyan? 254. Okay? So, ito ay 254. Okay, kaya lang, ubos na. Meron pa akong isa pang octet sa kanan. Pag ubos na, dot 0. Kuhanin nyo kung paano kumuha ng CIDR notation to long format. Okay, kaya lang kasi kailangan, alam mo kung paano yan kunin ng baliktaran. Ano yung sabihin? CIDR to long format and long format to CIDR. Okay, so paano naman kapag long format yung given, hinihingi sa atin yung CIDR notation? Ganito naman yun. Okay, game. Paano kung ang given sa atin ay itong subnet mask na to, 255.255.248.0, and hinihingi sa atin yung CIDR notation, pabaliktad. 'Di ba? Paano naman natin yung makukuha ng mabilisan? Take note na ang CIDR, binibigay niya naman sa'yo ilang pirasong 1 meron dun sa subnet mask kung sila ay kinonvert into binary. 'Di ba? So, obviously, kapag meron akong isang buong 255 dito, obviously, 8 bits agad yan ng 1. Tama? So, ilagay mo na 8. Etong 255 na to, 8 bits din yan ng 1. 'Di ba? Ang problema natin, yung 248. Kay ilang bits kaya yung 248 ng 1, 'di ba? So ang gagawin mo, labas muli yung mga daliri mo, hanapin mo, nasan ba yung 248 diyan? 'Di ba yung 248 ito? Nandito siya So anong gagawin natin? Bilangin mo ilang bits yan mula sa kanan. Diba? So, 248. So, imagine mo, lahat yan 1 hanggang sa kanya. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Diba? 5 bits. Ganun lang siya. Tapos, i-add mo. 8 plus 8 plus 5. Ang 255.255.248.0 ay 816 plus 5 slash 21 in CIDR notation. Kuha. O sige, isang sample pa. Paano kung ang given sa atin na subnet mask ay ito? Teka. O yan, paano kung ang given sa atin na subnet mask ay yan, 3255.252. Okay? So, ang gagawin lang natin, bawat isang buong 8, bawat isang octet ng 255, yan ay equal sa 8 bits. Diba? Bawat isang octet ng 255, yan ay equal sa 8 bits. Bawat isang octet ng 255, yan ay equal sa 8 bits. Okay? Ngayon, yung may butal, yung hindi 255, kailangan mong hanapin yan sa daliri mo. Nasaan ba siya? Diba? Hanapin mo, nasaan ba yung 252? Hindi ba nandito siya sa daliri na to? Diba? Nandyan. Ngayon, bilangin mo, ilang bits ba mula sa kaliwa hanggang umabot sa kanya? Diba? So, yan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diba? So, ito ay 6 bits. Tapos, i-add mo. 8 plus 8 plus 8 plus 6, yan ay slash 30. Tama? 24 plus 6 slash 30. Yan yung CIDR notation nitong subnet mask na mahaba na to. Ikuha. Sige. Next sample. Paano kung ang given sa atin ay ito? Ako na nga, susulat ko na lang. Paano kung ang given sa atin ay ito? Kunyari, 255.224.0.0. Ano ang CIDR notation nitong subnet mask na to? Diba? Step number 1, bilangin mo kung ilang 255 meron dyan. Bawat isang 255, isang 8. Ngayon, yung octet na may butal, katulad nitong 224, di ba? Kailangan mahanap mo sa daliri mo nasaan siya. Kaya yung 224 ay nandito. Kaya di ba? Ayan siya. Kaya ang tanong, ilang bits yan mula sa kaliwa? 1, 2, 3. Tama? So, ito ay 3. I-add mo lang. 8 plus 3, yan ay 8, 9, slash 11. Kuha. Okay, next. Paano kung ang given sa atin ay eto? Teka lang. Paano kung ang given sa atin ay, ito kung ano pinipindot ko dito. Kunyari, 255
255.255.224. Nangyari yan yung given. Ay, ang tanong, ano ang CIDR notation yan? Diba? First step, bawat isang 255, isang 8. Susulat mo na. So, ito ay 8, ito ay 8, ito ay 8. Okay? Yung 224, kailangan mong hanapin sa daliri mo kung nasaan siya. Diba? Yung 224, nandito siya, sa daliri na to. Anong gagawin mo? Bilangin mo kung ilang bits siya mula sa kaliwa. 1, 2, 3. Okay, so ito ay 3 bits. Tapos i-add mo lang 8 plus 8 plus 8 plus 3 slash 27. Kuha? O sige, last na sample. Kunyari, ang binigay sa atin ay ito. Kunyari, 255 last na to ha. 255.248.0. Okay, so ano ang CIDR notation nitong long format na subnet mask na to? Diba? First step, bawat isang 255, isang 8. Diba? So, lagay ko na dito, ito ay 8. Ito ay 8 din. Yung 248, kailangan mong hanapin sa dariri mo. Nasaan siya? Andito. Hindi ba? So, nandiyan yung 248. Bilangin mo, ilang bits siya mula sa kaliwa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ito ay 5 bits. Tapos i-add mo lang 8 plus 8 plus 5, 16 plus 5 slash 21. Tinanong ko na ba ito kanina? Hindi ko maalala. So anyway, so ito ay slash 21. Tuwa, so yan lang yung method natin in converting CIDR to long format and long format to CIDR. Okay? So, balik tayo dito sa problem natin. Diba? So, ang subnet mask ko ay slash 28 in CIDR notation. Diba? CIDR notation. Ang tanong, ano ang long format niyan? Okay, paano nga ulit natin kinukuha pag CIDR to long format? Step number 1, we need to count the number of whole 8s dyan sa CIDR na yan. 28. Okay, ilang whole 8 ba meron dyan? Okay, bilang 1, 2, 3, okay, hindi na tayo abot ng 32. Kasi yung 28 nasa gitna ng 24 and 32. Diba? So, meron tayong tatlong buo-buong 8. Okay, so, ibig sabihin, tatlong 255 yung meron tayo. Sulat ko na. So, yan ay 255.255.255. Eh, may remainder pa tayo. Kailangan mong hanapin sa daliri mo nasaan yun. Diba? So, babalik ko lang yung wala na. So, yung daliri ko kasi nasa ilalim. Teka lang. Sug natin siya. Ayan, tsaka game. So, ang gagawin natin, teka lang. Balik ko lang. So, meron akong tatlong 255. Sulat ko lang. So, 255.255.255. Okay? Tapos, yung remainder, kailangan mong hanapin sa daliri mo kung nasaan. Diba? Bawat isang 255, isang 8. 8. Ito ay 16, 24. Tuloy mo sa daliri mo, 24, 25 to. 26, 27, 28. Okay, ang 28 siya ay tumigil dito sa daliri na to. Anong sum natin doon? 214. Okay, so ang long format subnet mask niyan ay 214. Tatlong 255.214. Okay, kuha. Okay, so yan yung method natin in getting the new subnet mask. Okay, so dun sa course na to, meron tayong mga exercises in converting CIDR to long format and long format to CIDR. Practice kayo. Okay? O, sige. So, tapos na tayo sa step number 3. Step number 4 naman. Okay, step number 4, next video.